Maraming salamat po sa panonood ng video natin today. So, ang topic ng reading natin, ano ang message sa'yo ng future self mo? Yan. So, we have 3 groups. Group number 1, 7 of Cups. Group number 2, the Star. And group number 3, 6 of Pentacles. Yan. So, ilalagay ko sa comment yung timestamp and ilalagay ko din siya sa description box. So, pwede ka nang pumunta sa comment. Click mo lang yung timestamp nilagay ko. Siyempre ako. Ang kulit ko. Parang may maingay sa background. Titakot ko lang kayo, guys. Pangiti ko lang kayo. Nakulit ko lang kayo, guys, ha. Lalagay ko sa comment, and then click mo lang yun, diretso ka sa reading natin. Alam ko na-miss nyo ako. Huwag nyo na itanggi. Sa mga bago sa channel ko, feeling ko kasi akong pinakamakulit na tarot reader sa Philippines. Baka naman hindi. Meron pa mas makulit sa akin. Possible, meron. May possibility. May feeling ko kasi ako eh. Makulit akong tarot reader. Sinabi ko makulit. Medyo masayahin lang sa reading. Kaya kasi the star, sa gitna. Ang pagiti ko lang kayo. Na-miss ko kayo, guys. Alam ko na-miss niyo ako. Kahit hindi ko naririnig. Na-channel ko naman eh. Takot kayo. So, ang reading kasi natin, messages ng future self mo. Ano bang possible sabihin sa'yo ng future na ikaw? Kung magkakaharap kayo ngayon. Yan kasi napaka-challenging na question na. Anong sasabihin sa'yo ng future self mo? Diba? Always naman. Ikaw pa rin nakakaalam. Pero bigay ko lang. Personally, pag naisip ko yung past self ko, yung ako, 3 years ago, super thankful ako sa past self ko. Kasi, next month, 3 years na yung channel ko. Just imagine. Nag-work siya sa channel na to ng almost more than 2 years. Nag-grind. Nag-grind ang past self ko. So, hopefully maging proud din sa akin ang future self ko. Realize ko, naku, grabe. Yung past self ko, nag-effort para makarating ako dito. Tapos ako nag-effort at this time para medyo nag-slow down tayo sa pag-upload ng videos. Na-realize ko, baka hindi maging proud ang future self ko. Hopefully na maging proud siya sa akin. I'll do my best para maging proud naman siya sa akin after 3 years. Kapagiti ko lang kayo, guys. Ikaw din kasi yun, di ba? Yung future self mo, ikaw din yun. So, kung nasan ka ngayon, resulta yan ng nakaraang ikaw. Ngayon, kung hindi ka masaya kung nasan ka ngayon, then, kailangan mag-effort. Para yung future self mo, happy siya sa future, nakangiti siya sa'yo. Very thankful. Di ba? Sabi ko nga, at this time sa life ko, very thankful ako sa past version ko. Super nag-effort siya para makapunta ako sa, kung nasan ako ngayon, sa level ng channel ko. Knowing na ang dami niyang ginawang effort, nagbabalance siya ng work and channel ko. Diba? So, super na-appreciate ko. Ako lang kasi nakakaalam ng effort ng past self ko. So, super na-appreciate ko yon. Super na-appreciate kita self. Self-love ang tawag doon. Diba? You love yourself. Nadala niya ako sa level na to. So, it's a challenge na daling ko tong channel ko from here. So, kung saang level pa. Yun ang motivation. So, always, parang, personally, ang tingin ko sa ganito, is ikaw lang naman judge ng life mo eh. And always naman, parang, you make yourself proud. Yung ikaw din. So, no competition. Kinocompete mo dito is your own self. Diba? So, always nagko-compete ka. So, kung ano man nadalang success ng past self ko sa akin is something na kailangan i-beat ko para sa future self ko. Para pataas tayo, guys. Pataas tayo, guys. Always naman, yun ang goal ng natin sa buhay, to improve.
Diba? So ngayon, ito yung mga cards na kuha natin. May cups dito, may pentacle. So, pwede ka mamili. Isang group ka makikinig. And sana makuha mo yung messages na para sa'yo sa reading natin. Hindi ko sure kung ma-extend ko reading, pero I'll try my best na hindi ma-extend. Pabaliktad pala. Yan. And thank you everyone for being here. Kung bago ka sa channel ko, ay natutuwa ka sa mga videos na pinost ko na nag-resonate sa'yo ang mga videos ko, you can help me grow my channel. Kasi nga ang goal, diba? You can help me grow my channel. You can like and subscribe sa YouTube channel ko. You can also follow my Facebook page, Lalisa Taro. And thank you sa mga nagsusupport sa channel ko since day one. Next month, 3 years na yung channel ko. It's wonderful na isang buwan na lang, 3 years na pala yung channel ko. Ang bilis. Feeling ko kasi kakastart ko lang today, honestly. Ay, hiya mo na. Ngayon na lang ulit tayo nagsimula. O, kasi, diba, effort ng past self ko yun eh. So, it's time, back to zero tayo. Effort tayo ulit for my future self. And sa time na ginagawa ko tong reading na to is Holy Week. So, ito yung best time para mag-reflect, mag-isip, ano ba ang nangyari sa life ko at this time? Ito kasi yung best time Maraming tayong time this week na pag-isipan nangyari sa buhay natin. So, kung makatulong sa reading na to, makakuha ka ng messages dito. And also, pwede mong balikan to sa future. Diba? After ilang years, balikan mong video and tingnan mo kung nag-resonate sa reading natin. Timeless sa reading na to. So, kahit anong time mo mapanood, all good. And hopefully, meron ka makuha dito sa reading natin. And thank you everyone sa mga nagme-message sa akin sa time na hindi ako nakapag-post sa YouTube. Alam ko marami kayong request na topics. Hopefully mapagbigyan natin yung mga topics na yon. And thank you sa mga palagi nagsusupport sa channel ko. Thank you so much. And malapit na tayo mag 30,000 subscribers. So always naman, every milestone, happy ako. Kasi may cake ako eh. Oo. I'm excited ako sa feeling ng makita ko yung mga cakes na yun in the future. Like yung pictures lang. But I think all good na tayo. Start na tayo na reading. So, start ako sa'yo group 1. Yan. And thank you everyone for being here. Sana makuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 1. So, back tayo sa topic. Ano message sa'yo ng future self mo? Yeah, so this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. And timeless din ang reading natin. So, kahit anong time mo mapanood, all good naman yon. So, napili mo 7 of Cups. Magkano tayong cards siya? Angel guys and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message for group number 1. Okay. Tingnan natin. Spirit team, anong tingin sa kanya na future self niya? 2 of Swords. 2 of Swords. Mag-add pa tayong card Mag-add lang ako card. 2 of Swords, 5 of Pentacles, Nine of Swords. Parang feeling ng future self, mas stress na stress ka sa life at this time. Mabigay ko lang. This is a general reading. Pero yung mga card mo nagpapakita ng sobrang daming problems. Ikaw nakakalam dito. More, parang nagkakaroon ka ng problems sa decision. Pwede dito ka nahirapan. Gumawa ng mga desisyon. Queen of Swords. Mag-add pa ako 8 of Pentacles. And Knight of Pentacles.
The Wheel of Fortune. Ace of Wands. Tingnan natin. Strength card. The Hierophant. The Chariot. And Justice. Sa ilalim, the Devil card. Nakikita ng future self mo na isa kang tao na naghahanap ka ng clarity. Clarity. Gusto mo maintindihan kung ano nangyari talaga sa life mo. Nakikita ka ng future self mo as naiinis sa nangyari sa life mo at this time. Dumadaan ka sa matinding hirap. Pakiramdam mo wala ka masyadong support. Sabihin na natin na kung ano meron ka ginagamit mo pero parang kulang pa rin. Like inaayos mo yung life mo pero parang nakukulangan ka pa rin. Nag-effort ka sa kung anong kaya mo kayo mag-asawa, possibly kasi dalawa sila doon. Dito. Nakita ka ng future self mo na didismaya. Parang na doon. Nadidismaya sa nangyari sa life mo to the point na mayroong compassion ang future self mo sa'yo na okay lang yan. Kung nasan ka ngayon, starting point yan. Tsaka mag-umpisa. Hindi ka naman dyan mag-ending. Yung dulo, justice. So, meaning, ang message sa'yo ng future self mo, makuha mo justice sa dulo. Kung nasan ka ngayon, mas maganda gumawa ka aksyon. Mas maganda gumawa ka action. Nakikita ka ng future self mo as na-stuck. Na-stuck kung nasan ka and to the point, kailangan mo ng guidance. Kailangan mo ng clarity. Pwedeng sa pinakailalim, nakikita ka ng future self mo, nawawalan ka ng confidence sa sarili. Paminsan-minsan. Parang feeling mo yung sitwasyon mo nagpapahirap sa'yo. Possible marami nagpunta dito sa group 1, marami talagang pinagdadaanan at this time sa reading. Kung ano man tong 5 of Pentacles, marami tong meaning. Kung ano man tong mga bagay na nagpapahirap sa'yo, nagbibigay sa'yo ng anxiety, nagkaukas sa'yo ng problem, pwede mo titigan to sa mata. Kasi parang kailangan mo ang message sa'yo ng future self mo, kailangan mo na wake up call. Kailangan magising sa nangyayari sa buhay mo. Ang 9 of Swords, ito na yung parang anxiety, yung parang hindi ka makatulog. Actually, gusto ng future self mo, hindi ka talaga makatulog sa nangyayari sa life mo para makita mo mabuti. May possibility nakikita ka ng future self mo as isang tao na dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay, pakiramdam mo nag-iisa ka, marami sa inyo, meron ka pang anak na iniintindi. Nahirapan kang magdesisyon kung anong gagawin mo. Yung iba, pakiramdam mo na stuck ka sa sitwasyon mo sa buhay na parang hindi na umuusad. Na every time ayusin mo yung buhay mo, parang may nasisira, may nawawala, may nagugulo. To the point, nagkaka-anxiety sa future na paparating. May hope pa naman sa heart mo na maayos mo lahat ng problem mo. Kung may business ka, lalo na. Kung nagbi-business ka at this time sa reading, nakikita ka ng future self mo as nagpapakatatag sa gitna ng mga pagsubok sa negosyo. Marami kang, sabihin natin, mga problema, inaayos mo na nag-iisa. Kung nahirapan ka sa life, ang masasya ng future self mo, wala masama na tingnan kung saan ka makakakuha ng suporta or help. Pag sabi help or support, hindi kailangan monetary, hindi kailangan money. More kailangan ito siguro ng support galing sa mga taong malalapit sa'yo. Pag ang tao kasi dumadaan sa matitinding problema at sabihin na natin, ikaw yung pinaka-strong sa family nyo. Kasi Queen of Swords nasa gitna. May tendency na sarilinin ang problema. Ang message sa'yo ng future self, kung nahirapan ka talaga sa problema mo, wala masama lumapit ka sa mga mapapagkatiwalaan like your mother. Yes. Ako kasi, as a heaven ng mother ko, kung naman nag-pass away ang mother mo, then yan ang message sa'yo ng future self mo. Na kung ano man nangyari sa mother mo,
kung ano man nangyari sa parent mo, something na masakit pero kailangan mong accept. Kung matatanggap mo kung nasan ka ngayon, then maayos mo buhay mo. Parang yan message sa'yo ng future self mo. Accept mo kung nasan ka. Kung financially nahirapan ka, accept mo. Wala namang mawawala sa'yo kung tatanggapin mo sa ngayon. Pag sinabing accept mo yung sitwasyon kung ano nakikita mo sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin, maging komportable ka kung nasan ka. Kasi yan nga wake-up call sa'yo parang wake-up call sa'yo, kung naiinis ka kung nasan ka ngayon sa buhay mo, then, titigan mo talaga yung mga problema mo. Isa-isahin mo. Huwag kang matakot. Queen of Swords Kahit pa 11 swords na yun nandito, harapin mo yan. Isa-isahin mo. Possible, nakikita ka ng future self mo as inaayos mo ang buhay mo, pinipilit mo ayusin ang buhay mo. Nakikita ka ng future self mo as isang strong parent. Kung solo parent ka, nabiyudo ka, nabiyuda ka, then nakikita ka ng future self mo as isang tao na nagsusumika para buhayin ang anak. Kung naman nag-partner kayo, nakikita ka ng future self mo as isang tao na nagpapakatatag para sa pamilya. And hindi ka naghihintay lang sa isang tabi. Gumagawa ka talagang solusyon sa problema. Kung nahirapan ka sa buhay, talaga at this time, kung nahirapan ka ngayon sa life mo, ang message ng future self, kumapit ka lang. Lahat naman ng bagay is pwede magbago. Pwede magbago. Para ang message niya sa'yo dito, kailangan mag-sacrifice talaga. Sacrifice ka sa ngayon. May mga bagay na kailangan mo i-let go. Ang 7 of Cups kasi, para siyang isang tao, binigyan siyang 7 of Cups. Hindi lahat ng cups kailangan niyang kunin. Kailangan niya na mapili yung pinakamaganda. Para message din niya sa'yo. Kailangan, minsan, mag-no ka sa mga bagay-bagay. Yung 2 of Swords na yun, parang na-stuck. Na-stuck sa isang sitwasyon. Mapapansin mo dito ang Knight of Pentacles may isang pentacles sa taas, ang Queen of Swords may isang sword, and then napapalibutan ng pentacles ng sword. So, ang anxiety o yung problem nanggagaling sa financial. So, marami nagpunta dito, ang nagiging problem mo is more financial status mo sa life. Kung mapapansin mo, Queen of Swords, isang sword lang. Knight of Pentacles, isang pentacle lang. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito sa nakikita ko, minsan kailangan natin mag-no sa maraming bagay para makuha natin yung yes sa bagay na gusto natin. Meaning, harapin mo yung mga problema pero isipin mo talaga yung pinaka-problema mo at this time sa reading. Parang nandyan ang message sa'yo. Maayos mo yung mga problema mo kung mag-no ka sa maraming bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo. Maayos mo ang problema mo kung makikita mo kung nasan ka at magkakaroon ka ng sabihin natin na plano kung anong gagawin mo sa future. Possibility din, nakikita ka ng future self mo as naghihintay ng tulong sa iba or naghihintay ng suporta sa iba. So, ang message niya sa'yo, kung hirapan ka humanap ng support galing sa mga tao sa paligid mo, it's time talaga na harapin mo yung problema. Kahit mag-isa. Kasi kung maghihintay ka ng tulong or support galing sa ibang tao, baka matagalan. Baka kasi naghihintay ka. Kung may hinihintay ka naman tao na dumating sa life mo, let's say at this time sa reading, ang message sa'yo ng future self mo, may time para sa lahat ng bagay. Kung nandito ka sa time ng life mo na kailangan mo maghanap ng partner, then pwede ka mag-focus dito. Ang focus kasi para isa-isa lang mahirapan ka kung pagsasabay-sabayin mo. Para nakikita ka ng future self mo, inaayos mo yung buhay mo, pinipilit mo kayanin, meron kang limited na resources, kokonti lang, and yung support, kokonti lang din. To the point, nahihirapan ka talaga. Pero hindi mo pinapakita sa mga tao sa paligid mo, nahihirapan ka. Tumatayo ka matatag na person sa pamilya. Nagpapakatatag sa salita natin. Pero nakikita ka ng future self mo as malalampasan mo ito. Kung matututo ka lang ng boundaries,
Mag-no sa mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. And mag-isip long term. Mag-sacrifice ngayon para sa future mo. So more a message na sa'yo dito, mag-sacrifice, mag-say no, humindi. Kaya nga Queen of Swords ito Queen of Boundaries to, sabihin ko lang. So nakikita ka ng future self mo, isang tao, pinag-aaralan mong boundaries. Pag sinabing boundaries, hanggang dito ka lang. Pagiti lang kita. Pag boundaries kasi, marami kasi yan boundaries kasi para more protection mo. Para maprotektahan mo yung peace na meron ka. Possible, nakikita ka ng future self mo. As ang tao, pinaprotektahan mo yung peace na yon. Kasi ang hirap na nga makapunta sa peace na yon. Tapos hayaan mo pa ibang tao na tanggalin yun sa'yo. So kung sa ka manggaling, ano man nangyari sa buhay mo, nandito ka sa status ng life mo na inaalagaan mo yung sarili mo, pinoprotekta mo yung peace mo, sinsolve mo yung mga problem mo, kahit nahihirapan ka. Plus, nag-aasikaso ka pa ng anak, possibly, or negosyo. To the point, nahihirapan ka matulog minsan. Para sa ng future self mo, ipagpatuloy mo lang. Yung mga tamang aksyon na ginagawa mo, ipagpatuloy mo. And pwede niyang baguhin ang buhay mo paglipas ng panahon. Ngayon, punta tayo dito sa kabilang side, sa right side, kanan. Pasok agad Wheel of Fortune and Ace of Wands. So meaning, ano message sa'yo ng future self? Yung Wheel of Fortune is pagbabago ng kapalaran. Ace of Wands is beginning. So may umpisa, bagong umpisa naghihintay sa'yo. Pwedeng nangyayari na yan ngayon. Nakita ka ng future self mo as nasa isang bagong place. Nasa isang bagong lugar. Bago ang pakiramdam mo. Natutuwa siya para sa'yo na meron ka na ngayon pagbabago. So marami sa inyo, lumipat ka ng tirahan, lumipat ka ng trabaho. Possible dito marami lumipat ng trabaho. Kasi stress na stress sa kabilang side Possible na stress ka sa work mo, na stuck ka doon, and nag-decide ka magnegosyo. Yan yung mga possibility. So nakita ka ng future self mo as nasawa ka na sa pagtatrabaho, nag-decide ka na magnegosyo. Yung man naman sa inyo, nakikita ka ng future self mo as nasawa ka na sa pagiging level 1. Nag-decide ka mag-apply for promotion. Parang may pagsasawa. Alam mo yun, parang merong hindi ka nagugustuhan sa life mo, binago mo. Parang nandun. Parang nag-decide ka na may baguhan. So, message sa'yo ng future self mo, dahil sa action na ginawa mo, dahil sa sakripisyong ginawa mo, may nagbago sa buhay mo. Parang, ngayon, nado ka sa manibela. So, makikita ka ng future self mo as sa tamang direksyon. Para kang nagkaroon ng inspirasyon. Kung naman love life ito, then message sa'yo ng future self, kung wala kang inspirasyon ngayon, magkakaroon ka inspirasyon panglipas ng panahon. Magkakaroon ka ng inspirasyon. Pwedeng manggaling yan sa tao, pwedeng manggaling yan sa ginagawa. Strength card. Ang message na future self mo, pagdating na araw, very strong person ka. Very strong person. To the point na pwede ka maging strong partner. Kung nahirapan kayo sa relasyon nyo ng asawa mo at this time, then sa future, message sa'yo ng future self mo, mas magiging strong ang relasyon mo sa partner. Kung hindi kayo sabihin na mag-give up sa isa't isa ng asawa mo or partner mo, magiging strong pa rin ang relationship nyo. Mapapansin mo, kung titignan mo yung mga cards sa kanan, major arcana cards, 5 sa 6. 5 sa 6. So, anong message sa'yo ng future self? Kung anong pagbabagong gagawin mo sa life mo, kung anong mga changes na ginawa mo, pagbabago, ngayon, something ito na long-lasting, magtatagal sa'yo. Like example, kung at this time sa reading, isa kang tao nagsimula negosyo, then, ang message ng future self, pagdating ng araw, yung negosyo mong yan is pwedeng magtagal. Pwedeng daling ka sa malayo. Kung naman, kapopromote mo pa lang, then ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Dahil may possibility, pagdating ng araw, isa ka sa mga matataas na tao sa company nyo. Pag sa matataas, mga manager, iba pwedeng VP. Kasi mukhang letter V ito.
Si The Hierophant. Pwede mo pag-aralan. Sa future, message sa'yo ng future self mo, kung lagi kang walang matulugan, lagi kang nakikitulog kung saan-saan, kung lagi kang nahihirapan kasi wala kang place, alam mo yun, lagi kang nagkakaproblema sa tirahan mo, sa bahay. Then sa future, dalawa-dalawa ang susi mo. Pagiti lang kita. Kasi parang yung Five of Pentacles, parang siyang dalawang taong pinalayas sa bahay, or parang siyang tao na nahihirapan financially. So, para message yan sa'yo ng future self mo. Sa future, makukuha mo justice na yon. Nakita ka ng future self mo as isang tao na makukuha mo marami sa gusto mo sa buhay. More than pa. Kaya nga, dalawa susi. So, kung nangangarap ka ng magkabahay, in the future, baka dalawa-dalawa pang bahay mo. Let me know na lang sa comment in the future. Mapangiti lang kita. Ang justice dito, mabigat na card to eh. So, meaning, kung ngayon, nag-umpisa ka ng business, sa future, ang message na ng future self mo, kung desidido kang dalhin ang business mo sa pinakamataas sa pwede mong dalhin, ngayon pa lang asikasuhin mo ang legalities ng negosyo mo. Malalim to. Meaning, kung ano yung mga possible na paparating na problema sa negosyo, solusyonan mo na. Pag-aralan mo na, and paghandaan mo na. Kasi may possibility, marami dito, magtatagumpay ka sa negosyo. And marami dyan, paperwork kailangan mo asikasuhan. So, kung nangangarap ka na abutin yung tagumpay sa negosyo, then, kailangan mo siguraduhin na ayos talaga yung mga papeles, alam mo yun, may nakapangalan sa'yo negosyo. Message yan sa'yo ng future self, isecure mo sarili mo. Huwag mo hayaan magka-problema ka sa mga ganitong bagay sa future. Kung naman nangangarap ka mag-abroad, let's say lang, ang message ng future self mo, huwag ka matakot, pumunta sa ibang lugar. Huwag ka matakot, pumunta sa lugar na doon yung pangarap mo. Marami sa inyo mag-abroad nandito. Hierophant kasi, parang sign yan sa reading, na isang lugar, nandun na matataas na tao. Mostly foreigner. The Chariot, makakapunta ka sa malayong lugar. So, dalawa lang yan. Etong group 1, para a message in the future self mo, etong nangyari sa'yo ngayon, is kabaliktaran ng future mo halos. Meaning, kung nasan ka ngayon, anumang hirap pinagdadaanan mo, pagsubok na pinagdadaanan mo, pagpapatong-patong ng bills, alam mo yun, stress na pinagdadaanan mo, negosyong nahirapan kang itayo. Pagdating ng araw, paglipas ng panahon, meron ka matibay na pundasyon. Pwedeng itong mismong negosyong to, daling ka nito sa malayo. Like, dahil sa negosyong to, makapunta ka sa ibang bansa. Makabili ka ng bahay at lupa. Makabili ka ng sasakyan. Binibigay ko lang sa marami sa inyo. Akala mo, wala na chance para mabagong buhay mo. Pero halos papunta ka na. Ang susi para makatawid ka dito is ito. Hindi lahat accept mo. Ito yung parang kailangan mo mag-no sa maraming bagay. Mag-no. Hindi mag-yes, mag-no. Ngayon, kailangan natin mag-aral ng no. No! No. Ayaw kasi natin salitang no. Ayaw natin makakarinig ng no or hindi. Thanks anyways. Ano mo yun? Thanks sa offer pero hindi. Feeling kasi natin yung salitang no, rejection. Yan message na future self. Huwag ka matakot sa salitang no kasi hindi naman yung something na makakasakit sa'yo. Sa pinakailalim, walang tao makakapag-reject sa'yo. So, huwag mong katakutan yung salitang no. And pag-aralan mo kung kanino ka mag-no, hindi ibig sabihin na pag nireject mo isang tao, may something wrong sa person or sa opportunity na yon. No. Kasi parang, pag nag-no ka, mapapalapit ka sa mga bagay na dapat ka mag-yes. Parang nandyan ang message sa'yo,
more, kailangan mo lang mag-no sa mga bagay-bagay na hindi nakakatulong sa'yo and mag-yes sa mga bagay na makakatulong sa'yo. Kung mapapag-aralan mo kung kailan ka mag-no, kailan ka mag-yes, hindi, makakarating ka dito. Once nakarating ka dito, para na lang tong mabilis na energy to sa paningin ko, sa meaning. Mapifeel mo ito agad. Para may new beginning. May kakaibang energy na pipil ka sa loob na parang fiery energy. Na parang feeling mo, kaya mo na kahit anong dumating sa life mo. Ito yung sign. So, mapifeel mo yun. Parang deep knowing sa loob na parang may paparating sa direction ko. Na parang excited ka, na parang naghihintay ka, parang nakatingin ka doon, naghihintay ka. Yan na yung parang excitement sa paparating. So, message sa'yo ng future self mo, marami sa hinihintay mo, marami talaga sa pinapangarap mo, is darating. Hindi mo man nakikita ngayon, pero yes, darating. Darating. So, kung nahirapan ka makapagtayo ng negosyo, in the future, makakaroon ka pa rin ng successful business. Ang message pa sa'yo ng future self mo, aralin mo lahat ng mga inaaral mo sa negosyo. Meaning, kung anong mga bagay na hirapan ka sa negosyo is aralin mo. Dahil ituturo mo yan sa future. Marami sa inyo magiging teacher. So, magiging kang coach, magiging kang mentor, magiging teacher, educator, thought leader. Kung bata-bata ka sa reading, then nakikita ka ng future self, mas naghihirap talaga sa pag-aaral. Nag-aaral. To the point, di makatulog sa pag-aaral para sa pangarap. Pwedeng marami sa mga teacher mo nakakatulong sa'yo sa pag-aaral. Pwedeng mayroon kang teacher na hinahangaan talaga sa school. Pwedeng nahirapan kang pag-isipan kung anong gagawin talaga pagkatapos mo makapagtapos ng pag-aaral. Pero mataas ang pangarap mo. Nakikita ka ng future self mo as isang estudyante, nag-aaral na mabuti, na kahit nahirapan ka sa school, nangangarap ka ng maganda para sa magulang mo na nasa malayo. Marami dito malayo ang magulang mo sa'yo. Marami lang. Do it for yourself. Gawin mo to para sa'yo. Huwag mo tong gawin para lang sa iba. Gawin mo to para sa'yo. Para sa'yo. Lahat ng mga action mo is para sa'yo. I-prioritize mo ang sarili mo. Unahin mo sarili mo. Bago ka mag-isip ng iba, unahin mo sarili mo. Matapang ang future self mo. Matapang na energy. Kasi matapang, para siyang justice. Matapang. Nakikita ang future self mo lahat ng paghihirap mo. So ngayon, ang message niya sa'yo, unahin mo sarili mo, huwag mo pabayaan sarili mo. Kasi kailangan mo sarili mo para sa future mo. Walang ibang makakagawa nito, kundi ikaw. So sa future, bakit nakikita ko dito, ang message ng future self mo, ihanda mo sarili mo dahil handa mong gagawin sa future. Kailangan mo lakas ng katawan. Kailangan mo ng strength ng character. Kailangan mo disiplina sa sarili. Kailangan mo ng willpower, mataas na willpower. At kung nagnenegosyo ka, kailangan mo talagang pag-aralan ang negosyo mo. Para magkaibang tao to. Sabihin ko lang, hindi mo halos makikilala ikaw sa future. Para siya magkaibang tao. Yung life mo parang magbabago sobra. To the point, hindi mo halos kilala yung sarili mo. Meaning, kung mahihain ka ngayon sa future, no, confident ka. Kung stress ka ngayon sa pera, sa future, napakayaman mong person, possibly. Kung nagnenegosyo ka ngayon, baguhan ka. Sa future, ikaw ang nagtuturo sa mga entrepreneur. Kung bago-bago ka lang ngayon sa opisina, bago-bago ka lang sa work, sa future ka ang boss. Maganda yung card ah. Okay. Matapang ang future self mo. Tingnan natin, ano message sa'yo ng future self mo? The Creator. Pag na-feel mo sa ilalim, yung parang fire na yon. The Creator. May mapifeel ka sa pinaka-ilalim. Parang yung excitement na yon, yung passion na yun, ito kasi yun eh. Yung creativity na yon, lalabas sa'yo. Creativity. Parang siyang fire. Fiery.
fire. Creativity yan. Passion. Pag naramdaman mo, parang isang araw nagising ka, bumalik yung passion na yon, yung drive na yon, yung parang inspiration na yon, then that's the time, dumiretso ka sa ginagawa mo. Kasi parang yan ang kulang eh. Kaya nga, pinapayo sa'yo ng future self mo, do it for you. Gawin mo to para sa sarili mo. Hindi para kung kanino pa man. Kahit inaalay mo tong tagumpay mo sa magulang mo, sa kapatid mo, sa mga taong tumulong sa'yo, sa pamilya mo, sa asawa mo, mas magandang gawin mo to para sa'yo. Do it for yourself. Dahil pag ginawa mo to para sa sarili mo, i-dedicate mo to para sa'yo, yung inspirasyon lalabas. Ma-inspire ka talaga. Magiging passionate ka. Yung takot na palitan ng excitement, yun yung time na pwedeng magbago ng kapalaran mo. Kung dati, natatakot ka sa paparating, ngayon baliktad na. Na-excite ka na. Na-excite ka na sa paparating. Excited na. Pag-aralan mabuti ito, group number 1, message na spirit team, parang, this is the moment. Parang nando sa song na yun. Masasabi mo to sa future, yes, this is the moment. Yung moment na yon darating sa'yo. When all you've lived for becomes yours. This is the day. See it sparkle and shine. When all I've lived for becomes mine. Yung buhay na pinapangarap mo, darating yung moment na yon para sa'yo. Kaya wag kang sumuko. Nandito ka sa mga energy na to. Kaya look forward dito. Look forward. Tumingin ka doon. Darating yung moment na yan. Pag-aralan mo sinasabi ko. I think all good na tayo. Let me know na lang sa feedback. And thank you everyone for watching our video. Kung nag-resonate sa reading natin, let me know sa comment. Diba? Always naman, bigay ko sa'yo. Nadya-channel ko lang dito is parang success story mo to eh. A message na future self. Itong success story mo. Darating yung moment na yon para sa'yo. And once dumating yon, banggitin mo talaga, this is the moment. Diba? Yung moment na yon is para sa'yo. Kaya ngayon pa lang, ialay mo to para sa'yo. Kasi ikaw naghirap para sa moment na yun eh. So ngayon, maging proud ka kung nasan ka. Pero huwag ka masatisfy kung nasan ka. Kasi ang ganda pa na mangyari dito eh. Nandito magaganda. Maabot mo yung pangarap mo konti na lang. Konting push, konting passion, konting drive, konting willpower pa. Konting fire. Konting fire pa. Passion. Kailangan mo ng passion sa ginagawa mo. So yan. And thank you everyone for watching our video. If gusto mo ng private reading, let me know. Message mo lang sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you group 1 for being here. Close ko na reading dito. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. Sabak tayo sa topic, ano ang message sa'yo ng future self mo? Yeah, so this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Ang pinili mo, si the Star. So tingnan natin. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message for group number 2. So spirit team. Ang topic. Ano message sa kanya ng future self niya? So titingnan natin. Suka tayo ng 6 cards sa left side and 6 cards sa right side. Very organized. Message ng future self mo, very organized person. Tingnan natin na. The Star. Tingnan natin. The Tower. The Tower. Tingnan natin. The Chariot. Bakit kaya doon ka papunta sa tower? Habang itila kita. Malakas ang loob mo. Malakas ang loob mo. The World. Malakas ang loob mo. Malakas ang personality mo. Matapang kang person. Possible.
Nakikita ka ng future self mo as matapang. Three of Cups. Matapang pero distracted. Napagiti lang kita. May possibility. Ace of Sword. Clarity. And King of Sword. Pwede galing ka sa group number 1. Tingnan natin to. Okay, kuha lang ako ng card and then gawin natin reading. Pero this time sa reading, nakikita ka ng future self mo as nangangarap ka maging isang leader. Parang gusto mo mag-cause ng pagbabago sa maraming tao. Gusto mo ng impact. Salita na yon. Gusto mo mag-cause ng impact. Kumbaga, parang gusto mo magkaroon ng, sabihin natin, impact sa buhay ng ibang tao. Parang may gusto kang magawang pagbabago sa mundo. Nandito on the world. So meaning, may gusto kang baguhin sa mundo mo or sa mundo talaga in general. Tingnan natin sa future. Ten of Swords. The Hangman. Eight of Wands. The Emperor. The Emperor. Page of Pentacles. And yung last card. Four of Swords. And then, Nine of Wands sa ilalim. Ayusin ko lang mga cards mo. Possible marami nagpunta dito. Sabihin na natin na isa kang leader. Pwede meron ka talagang following. Kasi the star. So marami nagpunta dito. Nangangarap ka na magkaroon ka ng following sa social media. Makilala ka. Magkaroon ka ng supporters, subscribers. So marami dito entrepreneur. So, mayroon ka ng business, tumatakbo na talaga yung business mo. Marami nagpunta dito, involved sa networking. Marami din dito, teacher. Mga teachers, possibility leader, and influencer. Or social media content creators. Napakarami. Dahil nandito on the world. So, para ka may stage, para ka may platform, para pinapanood ka ng mga tao. So, masasabi sa'yo ng future self mo. Matalino ka naman. Kung may mga times sa life mo nagda-doubt ka sa talino na meron kang talinong taglay. Marami sa naisip mo is klaro talaga. Kumbaga, kung nagda-doubt ka sa sarili mo, nagkakaroon ka ng pagdududa sa kakayanan mo, ang message sa'yo ng future self mo, kaya mo. Huwag ka matakot, parang nandun. Ang Tower kasi is para yung unexpected. Huwag ka matakot sa mga pagbabago. Message din yan sa'yo ng future self mo. Marami sa nangyari sa buhay natin is hindi natin nakokontrol. So kung mabigat ka sa control, ito yung bagay na kailangan mo pag-aralan ngayon. Hindi lang basta willpower ang kailangan mo para makuha mo yung gusto mo sa mundo. Kailangan matutunan mo din yung salitang letting go or surrender. Isa kang tao na nag-grind, alam mo yun, hustle and grind, willpower, determination, mataas na kukunin ko ang gusto ko sa mundo na to kahit anong mangyari. To the point, pinupush mo talaga yung sarili mo sa highest level na kaya mo. Parang nandun yung drive na gagawin ko to para sa sarili ko, kakayanin ko to, may possibility. Mataas ang pangarap mo na pag sinabi mo sa mga kaibigan mo, medyo shock sila sa sinasabi mo. Meron kang energy na parang intimidating sa mga tao sa paligid mo. Very intimidated ang mga tao sa paligid mo. Nakikita ka ng mga tao sa paligid mo as someone na may pupuntahan talaga. Malayo mararating. Message din yan sa'yo ng future self mo eh. Very proud siya sa'yo sa ginagawa mong pagsisika, pagharap sa problema, pagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok, pagkakaroon ng time para sa mga importanteng tao sa life mo, pagkakaroon ng clarity kung saan ka pupunta.
And yung mataas na pangarap mo is something na kinakatuwa sa'yo ng future self. Yung future self mo. Yung pagiging matanong mo, nakakatuwa para sa kanya dahil sa ginagawa mo, nagkakaroon ka ng clarity. Para message ng future self mo, huwag kang matakot sa mga tanong na yon na nakukuha mo. Alam mo yon. Huwag kang matakot na i-question mo yung mga bagay-bagay sa mundo. Kasi marami sa pananiniwalaan mo is kailangan mo na talagang palitan. Nakikita ka ng future self mo as matapang na tao, humaharap sa hamon ng buhay at hindi sumusuko. Minsan lang na-out of focus ka. Yun yung nagiging problem mo. So meaning, meron ka naman talagang goal, meron ka talagang pinapangarap. Pero minsan nadidistract ka sa mga unexpected na pangyayari sa buhay mo. So, na sample nito, let's say lang, ang ganda talagang ginagawa mo sa buhay, inaayos mo yung business mo, and then may nangyari mga pagsubok sa pamilya, sa mga kaibigan, nawawala ka sa focus kasi gusto mong damayan sila. So, ang payo sa'yo ng future self mo, wala masama na dumamay sa mga taong mahal mo. Wala masama kung nagigilty ka sa nangyayari na parang nawawala ka sa focus dahil bibigay ka ng oras sa mga taong ito, wala masama, hindi naman late, sa tamang direksyon ka pa rin. Kaya mo na maibalik ang sarili mo sa focus anytime. Kung hindi mo kasundo ang tatay mo, ang payo sa'yo ng future self mo is time na patawarin ng tatay mo. Bigay ko lang. Meaning, kung masama ang loob mo sa tatay mo, kung ano mang ibig sabihin nun, it's time. Palayan mo sarili mo sa storya ng nakaraan. Kung naman di mo nakikilala ang tatay mo, kahit nasan siya ngayon, proud siya sa'yo. King of Swords na kasi to, the father. Alam mo, parang pakaramdam ko sarili, ang message ng future self mo. Yung nakaraan is nakaraan na. Wala kang dapat patunayan sa mga tao sa nakaraan na nagsira ng confidence mo. Sabihin natin, nagparamdam sa'yo na hindi ka deserving ng kung ano man meron ka. Nakaraan na yon. Kasi kung patuloy kang babalik sa nakaraan para patunayan sa mga taong hindi nagtiwala sa'yo na may mararating ka, masasayang ang energy mo. Ang message sa'yo ng future self mo, save your energy para sa mga importanteng bagay. So kasa i-prove mo sa ibang tao ang, sabihin natin, ang halaga mo, value mo as a person, parang message sa'yo ng future self mo, makita mo is not worth it na patunayan sa kanilang value mo. Kasi yung mga tamang tao sa mundo, makikita ang value mo. Di mo kailangan ng effort, di mo kailangan ng masyadong pag-explain, pagpapaliwanag. Makikita ng mga tamang tao sa buhay mo yung effort mo. Kung isa ka social media content creator, then ang message sa'yo ng future self mo, kailangan pag-aralan mabuti kung sino ba mga audience na tinatarget mo sa mundo. Meaning, kung nasa social media ka, nagagawa ka ng content, pag-aralan mo ano ba talaga ang mahalaga sa'yo. Medyo triggering ito. So meaning, mahalaga lang ba sa'yo yung status na marami nanonood sa video mo, or mahalaga ba sa'yo yung audience. Kasi parang ang message sa'yo ng future self mo, step into your power. Mag-step in ka as a leader. Para huwag kang mangolekta ng followers, huwag kang mangolekta ng mga subscribers. More, maging leader ka. Talaga. Hanapin mo yung mga audience mo. Message niya sa'yo in the future, magkakaroon ka ng mga, sabihin na natin, faithful, loving, loyal subscribers or followers. Kung ayusin mo ang mga ginagawa mo at this time, tinitingnan mo talaga kung anong mga bagay na ginagawa mo, pinag-aaralan mabuti. May alarm. Kailangan mong wake-up call. Possible wake-up call yan sa'yo Kung meron kang ginagawa sa business na hindi naman nakakadagdag sa negosyo, best i-let go. Para kasi meron kang dapat i-let go. Like, i-let go mo yung pagtingin sa nakaraan, para patunayan sa mga taong ito na may narating ka, i-let go mo na yon. Nakaraan na yun Kung meron ka naman sama ng loob sa mga tao sa nakaraan, nag-cause sa'yo ng tower, let go din yon. More forgiveness ito.
Kung magulang mo ito na hindi nagtiwala sa'yo, let go then. Kung meron kang saman loob sa parents mo, best i-let go. Yan ang message sa'yo ng future self mo. Pag-aralan mo mabuti. And kung gumagawa ka ng content, ang message sa'yo is clarity. Para kanino ba itong ginagawa mo? Malaman mo kasi audience mo eh. Kung gusto mo mamuno sa grupo ng mga tao, dapat malaman mo anong klase mga tao tong pamumunuan mo. Parang nandun ang message sa'yo. Kung gusto mo maging guiding star, gabay, sino itong mga taong gagabayan mo? Message sa'yo, hindi mo masasave lahat ng tao. Kahit gustuhin mo. Kung nagigilty ka sa isang nangyari na para wala ka naligtas, hindi mo nailigtas sa isang tao or hindi mo na-save ang isang tao sa anong pamang dahilan, huwag mo sisihin ang sarili mo. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Para nandun. Hindi kasi natin masisave lahat ng tao. Ang message ng future self mo, be a responsible content creator. Huwag mong i-prioritize yung views, yung likes, yung comment, more than anything pa. Alam mo yun, huwag mo siyang i-prioritize na dahil sa views, sa likes, yung integrity mo, isasalang-alang mo. Pwede siyang mapunta sa kung anumang direksyon. Ang chart kasi isang taong popular, may popularity ka. So, Ace of Swords, clarity. So, no clarity sa reading na to. Marami nagpunta dito, pwede makilala. Pwede kang magkaroon ng platform. Pwede kang mag-cause ng pagbabago. Pwede mo mabago ang mundo. Pwede kang tumayo as King of Swords, the leader. And Three of Cups, celebration after celebration darating sa buhay mo. Pwede yung network ng mga taong makikilala mo, mga kaibigan na matutulungan mo, mga taong mapapasaya mo. Pero ang tanong, siyang pinakatanong dito, kung nandito ka sa posisyon na meron kang audience, ano bang gusto mo makita nila sa'yo para nandun? Pwede tayo mag-post ng kahit anong gusto natin as long as we follow the rules, diba? Sa lahat naman ng platform. Ikaw magdidesisyon kung anong content ang gagawin mo, para kanino, para saan, anong purpose. Ikaw ang nakakaalam ng intention. Para kasi yun na message ng future self mo eh. Kung isa kang content creator, isa kang tao nagpo-post sa social media, wala makakaalam ng intention mo, kundi ikaw. Ikaw makakaalam, clarity. Ikaw nakakaalam kung anong naglalaro sa isip mo. Ang Ace of Swords kasi sa isip. Diba? So, kung dadating ang point, mamimili ka, sabihin natin na views versus iligtas mo ang tao sa isang sitwasyon. Kung may magagawa ka, best gawin mo ang tama. O share ko lang sa social media na minsan nakalimutan natin maging tao dahil sa views and sa content. Alam mo yun, mas pinaprioritize natin yung dami ng views more than sa actual na pagiging tao. Hindi yan sa paramihan ng audience. Parang yung message sa'yo, hindi yan sa paramihan ng star. Kunin mo yung makinang na star. Napakadami star, meaning napakadami mong pwede maging follower, subscriber, pero hindi lahat, makinang. Mas magandang pang makakuha ka ng mga loyal subscriber followers na talagang nagugustuhan ka or nagugustuhan ng content mo, na-appreciate ka. Kasi mangolekta ka ng marami star na walang kinang. Meaning, hindi ganun ka-supportive sa'yo. Pag-aralan mo sinasabi ko sa reading na to. Kasi kung magiging kilala kang tao sa future at maling-maling audience sa ma-attract mo sa'yo, then yung success mo, very shallow. Pag saan very shallow, di mo mapifeel ang success mo kapag alam mo sa pinakailalim na yung mga audience na to is more numbers lang talaga. Magkakaroon ka ng spiritual awakening sa dulo. Yung ego self mo, mahaharap mo. Yung ego mo kasi nagdadrive sa'yo na para kunin yung maraming likes, maraming views to the point medyo marami dito. Nasa-sacrifice mo yung integrity. Yung card sa taas, talagang pinapakita niya na parang the world and the tower. Magkaiba kasi yan eh. The world, mga tao. The tower is parang unexpected. Mga unexpected na pangyari. And then chariot, dumating ka. Dumating ka sa posisyon na yon.
Clarity, anong gagawin mo? Meaning, kung dumating ka sa punto na kailangan mong gumawa ng mga mabibigat na desisyon sa harap ng mga tao, anong gagawin mo? Parang nandiyan eh. Itong card na to. Ang the star kasi, sabihin ko lang, ang the star na card is 17. 17. I-touch ko lang ko. Tapos isang pangyayari, may napanood ako, parang merong accident, alam mo yan. Accident, then 17 na tao. Kung kakilala mo sila, kamag-anak mo sila, nagkataon nanonood ka sa reading natin, bigay ko lang sa'yo ang message ng future self, then mag-healing ka sa nangyari. The star kasi is healing. Yung 17 na tao na yon is nasa star. At peace sila ngayon. Medyo masakit, medyo mahirap tanggapin na nakakita ka ng ganito. Mahirap mag-judge. Yan ang payo sa'yo ng future self mo. Hindi natin alam ang buong side ng story. Isang side lang ang possibly nakikita mo. Clarity kasi to eh. Clarity. So, madali mag-judge sa tao na ito ang dapat ginawa, ito yung dapat ginawa. Pero hindi natin malalaman ang tumatakbo sa isip ng tao at the time nangyari isang bagay. Tower kasi is mabigat na pangyayari. Tingnan ko lang mga cards na to. Okay, pinost ko lang saglit guys. Marami kasi napunta dito, content creator. So parang message lang yan sa'yo ng future self mo. Always, bumalik ka sa values mo. Kaya nga nandito ang tatay the father. Kasi normally, nakukuha natin values natin sa magulang natin. Kung paano tayo pinalaki ng magulang natin. And then, Ace of Swords clarity. Diba? So, lumalabas ang ugali ng tao kapag nandun na talaga tayo sa mahirap na sitwasyon, like mahirap na desisyon, mga pagsubok sa buhay, trahedya. Diyan nakikita ang values mo as a person. Ano mahalaga sa'yo? Kaya message na ng future self mo, kung nahihirapan ka ngayon, balikan mo yung values mo. Ano ba mahalaga sa'yo? Ngayon, kung tinuruan ka ng magulang mo or values mo is compassion, and then mag-stand ka sa paniniwala mo, compassion is mas hihigit sa kahit ano pa man. Pwede mo pag-aralan yon. Kasi nga maging driving force ng tao, values. Ngayon, kung nasa content creation ka, medyo tricky siya. Alam mo yon. Pwede yung drive mo sa, sabi natin, trigger warning ito. Let's say, yung drive mo sa popularity, pwede kanyang dalhin sa kung ano-anong direction. Ayaw natin mangyari na dahil sa gusto mo magkaroon ng maraming following, gagawin mo yung mga bagay against sa sarili mo, against sa values mo. Para kang papunta sa tower. Parang yung message sa'yo ng spirit team the more ganun ang gagawin mo, papunta ka na papunta sa tower, kaysa papunta ka na papunta sa world. Pabaliktad ang direction. So ngayon, kung magstay ka sa values mo, mag-stay ka sa paniniwala mo, mag-stand ka sa paniniwala mo, authenticity sa pinakailalam, mag-trust ka na darating yung mga followers na nagre-resonate sa'yo. Sa totoong ikaw. Message din yan na huwag mo hayaan na dahil sa views, sa likes, isa-sacrifice mo yung values mo, integrity, kung ano mang values na meron ka, for the sake of views and likes. Kung naman naka-receive ka ng judgment or nakakapanood ka sa social media, payo din niya sa future self na before ka magbitaw ng judgment, pag-aralan mo both side ng sitwasyon. Hanggat kaya. Pag-aralan mabuti. Mahirap magbitaw ng salita. Talaga. Judgment. Dahil kahit sabihin mo na, itong gagawin ko pag nandun ako sa sitwasyon na yun, once nangyari yun sa'yo, hindi ka makakasigurado na yun ang gagawin mo. It's always depende pa rin sa sitwasyon. Diba? Sabi nga nila, madaling mag-bash, madaling magbigay ng negative comment pag wala ka doon sa posisyon. Kaya pag-aralan mo ito, medyo may possibility magkaroon ka ng pangalan kasi emperor. Kaya ganito,
Emperor. So meaning, kung nasa social media ka, then pwede ka maging isang malaking pangalan. Pwede yung pangalan mo, pag-usapan, kaliwat kanan, possible. So anong payo sa'yo ng future self mo? Ngayon pa lang, tingnan mo na agad, anong audience ang ina-attract mo? Ano mang klaseng taong gusto mo sabihin natin, ma-influence, mabigyan ng impact, matulungan. Para in the future, hindi ka masyado mahirapan. Hangman, spiritual awakening. So ngayon pa lang, kondisyon mo na yung sarili mo, para saan mo ba to ginagawa? More ito sa personal. Huwag mo hayaan yung ego mo, sobrang laki. Paandarin ka niyan sa future. Alam mo yan. Ang hangman ka sa pangarap. So marami sa iniisip mo, pinapangarap mo, is makikita mo talaga. Fame ito. Ito yung journey mo to fame. Parang isang tao nangangarap makilala, nandito. Ang panapayo siya ng future self mo, mag-stand ka kung saan ka naniniwala. Ano ba talaga gusto mong message na ibigay sa tao? Para nandun. Sa future, possible, dahil sa pagiging totoo mo sa sarili, sa authenticity mo, maraming tao masasaktan sa sinasabi mo. But that's okay. Marami din tao ang magigising dahil sa mga sinasabi mo. So yung message mo, pwedeng dalawang baksa ka niya. May mga tao ka masaktan sa message mo. May mga tao din na magising dahil sa message mo. And naman sa future self mo, hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Kayo pa rin babaksak doon. Hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Ano man sa future self mo, kung gusto mo makarating sa magandang posisyon sa buhay, gusto mo makilala, gusto mo magkaroon ng pangalan, gusto mo maging maganda ang brand mo, gusto mong gumanda ang business mo, then kailangan mong gumawa ng aksyon sa tamang direksyon. Papunta sa tamang direksyon. Ang 8 of Wands, card ito ng mabilis na energy, passion. So, ang payo sa'yo ng future self mo, pag nabigo ka, pahinga, recover, and then action agad. Huwag mo hayaan sarili mo na nakabaksak ng matagal. Kunin mo yung lesson, then tayo, and then takbo agad. Ang future self mo possibly very active. Malakas sa pangangatawan. Ito parang tulog pa lahat, nakatayo na agad at tumatakbo na. So kung mahilig kang tumakbo, message yan sa'yo ng future self mo. Yung katawan mo is malakas, so huwag kang mag-alala. Kung nag-aalala ka sa health ng tatay mo, then i-claim mo na magiging malakas ang tatay mo at makikita niya success mo. Kung single ka sa time ng reading, then ito, partner mo to. The Emperor and Page of Pentacles, pwede mag-ama yan, or asawa at anak mo yan. Page of Pentacles, mabibigay mo lahat ng gusto mo para sa anak mo. Ito natutulog. Ito nagpapahinga. Ito natutulog. So marami kang time para sa sarili mo, para ma-enjoy mo yung moments kasama yung anak mo. Dahil sa ginagawa mo action ngayon, sa future, makita mo sarili mo na pag pagod ka, pwede ka talaga magpahinga. Pwede kang tumakbo pag gusto mo mag-exercise, mag-jogging. May time ka para sa anak mo, may time ka para mag-recover. Parang meron kang time, may oras ka para sa sarili mo. So para sa future, medyo madami kang magagawa para sa sarili mo, para sa anak mo. May possibility. Emperor na kasi. Ang taas ng Emperor na card. Parang card to ng mga tao na naging mayaman, yumaman. Kung mayaman ka sa time na reading, na message yan sa'yo ng future self mo. Sa future, it's time to give back. Sa mga taong nahihirapan, sa mga taong hindi makabangon sa hirap ng buhay, nagre-recover. Iba't ibang paraan ng pagtulong sa tao, hindi lang pera. Kung gusto mo makatulong, mayroong paraan. May paraan ka magagawa. Kung nasa posisyon ka na ng life mo na naabot mo na lahat ng pangarap mo, financially stable ka na, and nakakapil ka pa rin ng emptiness na parang hindi maintindihan kung siya nanggagalang, then isa lang meaning yan. Ang meaning yan is this time para mag-give back. Mayroong fulfillment, happiness na nararamdaman ng tao kapag feeling niya nakakatulong siya sa iba. Yung pagiging makatao, pagiging tao, compassion. Parang message siya, i-prioritize mo ang pagiging isang mabuting tao over sa kahit ano pa man. More than money, more than likes, more than views, more than
popularity. Alam mo yun, more than sa approval ng magulang mo. Parang i-prioritize mo yun dahil yun ka talaga as a person, isang mabuting tao. Kung makilala ka mas sa mundo, mas mabuti makilala ka siyang tao na totoo sa sinasabi mo, compassionate, and less judgment sa iba. Parang yun. Parang yan ka sa future. Ganyan ka nakikita ng future self mo or yun ka talaga. Maganda tayong card. Ano message na future self? Pag nado ka na sa parade, nasa parada, magsuot ka na maganda. Payo lang sa'yo. Enjoy mo yung happy. Enjoy mo yung sad. Enjoy mo lahat. Pero wag mong hayaan na lunurin ka ng success na to. Kung nagpunta ka sa reading, pinili mong group number 2 at nangangarap ka talaga magkapangalan, makilala sa social media, magkaroon maraming followers, i-celebrate, maka-experience ng grand parade, yes kita. Success na to is darating sa'yo. Kung hindi ma-social media, sa personal life mo, darating niya sa'yo. So, ikalma mo ang energy mo. In the future, meron kang magagawa. Power kasi is mga unexpected na pangyayari. Diba? So, patibayan mo ang pundasyon ng ginagawa mo. Kung pakiramdam mo, ma'am, na-focus ako sa success, wala tuloy akong chance magkapamilya. Marami sa inyo mag-end up ka pa rin may partner. Possible ang partner mo is someone na role model din sa'yo. Katulad mo, marami actions sa buhay. Maraming ginagawang bagay na ikaka-proud niya, ikaka-proud mo. Para ka isang taong binuhusan na maraming blessing. So, message sa'yo ng future self mo, successful kang person. Period. Kahit nasan ka pa ngayon, kahit sa time reading, pag sinabi mo, parang impossible, ang future self mo is the emperor. Tingnan mo sarili mo as the leader na ikaw. Kung gaano kataas ang mabigay sa'yo ni God na position sa mundo na to, success, then responsibility mataas din. Parang yun yung balance. The more nagiging kang powerful, successful, the more naging responsible ka sa maraming tao. So, kung yun ang pangarap mo, then ngayon pa lang practice ka na maging responsible sa buhay mo. Sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng community, sa buhay ng mga tao malalapit sa'yo. The more kaya mo yung responsibility, then darating sa'yo mga task na yon, mga bagay na yon, na alam ni God, alam ni universe, kaya mo i-handle. Parang yan. So, ang message na future self mo, huwag ka matakot sa power na yon na darating sa'yo. Huwag ka matakot sa future na paparating sa'yo. Kasi possible maganda talaga. Kailangan mo lang talagang alamin. At this time, paano mo nakikita yung sarili mo? Nakikita mo ba yung sarili mo as a good leader? Kung hindi pa, kung feeling mo may kulang pa, then pag-aralan mo. King of Swords ka sa teacher. Mag-aral ka. Yung isip mo, basahin mo talaga. So, possible kakailanganin mo yan eh. Kung pagbe-business ito, aralin mo lahat ng kailangan mo sa business kasi tatayo ka as emperor. Ang taas nito. Parang ito yung pinuno ka na isang enterprise. Parang yun. Emperor. Imagine mo emperor, para siyang CEO. Pwede maging CEO ka ng sarili mong kumpanya. Yes. Parang tatalon ka talaga sa pinakamataas na posisyon na mapupuntahan mo. Kaya kung content creator ka, followers mo, kasi dami ng stars. Like million followers, ibigay ko na sa'yo. Kung naman isa kang entrepreneur, then possibility na magkaroon ka ng multiple businesses, mataas. May mataas sa possibility. I-define mo ang success para sa'yo. Kasi ikaw makakaalam kung what is success for you. Huwag mong tingnan yung success sa iba, tingnan yung success ng katabi mo, tingnan ang success ng nakikita mo sa mundo. I-define mo to. Anong meaning sa'yo ng success? Papunta ka sa success eh. Ang tanong, ano yung success para sa'yo? Ikaw makakapag-decide nun. Ngayon, kung hindi mo alam, pag-aralan mabuti. Wala masama na umiba ka ng direction sa iba kung yun ang success para sa'yo. Kung maging successful ka, make sure yung success na yun is something na gusto mo talaga. Kaya nga, what is success para sa'yo? Kung gusto mo makarating yung chariot mo sa pupuntahan niya, huwag ka magpabalik-balik sa nakaraan. Huwag mong balikan ng balikan, meaning huwag mong tingnan ng tingnan yung mga pangit na nangyari. It's time i-close na yon, ay mag-move on ka sa next chapter.
Mayroon kang warrior spirit. Malakas ang loob mo. So, kaya mong harapin kung ano man darating. So, I think all good na tayo. I-close ko na reading dito. Sana kuha may messages na para sa'yo. Group number 2. Always naman, ibigay ko sa'yo yon. Ikaw pa rin nakakaalam. Diba? So, ito message sa'yo ng future self mo. Let me know sa comment kung nag-resonate sa'yo. And if gusto mo na private reading from me, message mo lang ako sa email ko. lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Pwede mo ako doon i-message. And i-follow mo rin yung Facebook page ko kasi content creator ka naman eh. Papangiti lang kita. Ngayon kung nagbi-business ka, buksan mo mata mo sa possibility na pwede mong dalhin sa social media ang ginagawa mo. Ang social media kasi pwede mong gamitin makasama sa'yo or makabuti sa'yo. Is a decision ikaw gagawa. Kung makita mong benefits ng social media na makakatulong ito sa'yo, then gamitin mo. Hindi lahat ng nasa social media is kailangan mo panoorin. Kaya nga clarity. Kailangan mo maging mapili. Kailangan mo pag-aralan mabuti. Ikaw kasi makakapag-decide doon. Pero pinapakita lang dito ng future self mo, sa dulo, successful kang person. So, huwag ka nang masyadong magpanik. Para kasi nagpapanik ka sa success mo, pero alam mo naman sa heart mo na doon ka pupunta. Knowing na doon ka papunta, nang gamitin mo yung energy na yon para ikalma yung sarili mo ngayon, i-relax ang energy mo. Para makagawa ka ng mga tamang desisyon, klarong desisyon, makagawa ka ng tamang move, mga tamang action. So, yan. So, group number 2, close ko na reading dito. And sana ko may messages na para sa'yo. Thank you everyone for watching our video and I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So, back tayo sa topic. Ang topic natin, anong message sa'yo ng future self mo? So, napili mo card, 6 of Pentacles. Tingnan natin. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ako i-channel a message per group number 3. And sana clear message. So, this is a timeless reading. Kahit anong time mo mapanood, all good naman. Para sa kapatiran, no? Kapatiran. Pagtutulungan. Pinatan. Anong masasabi sa'yo ng future self mo sa ngayon? Queen of Pentacles, the mother of all mothers. Ang lakas ng pagiging mother mo sa reading. Tingnan. Queen of Pentacles. Queen of Cups. Aba! Women empowerment. Possible maraming feminine nagpunta dito. The feminine. Tingnan natin na. 5 of Swords. Tingnan. That card. Two of Wands. And the Hermit. Okay. Maganda tayong card Ang message sa'yo ng future self mo. 9 of Wands. Pwedeng galing ka sa group number 2. King of Pentacles. 4 of Swords. Parang galing ka sa number 2. Tingnan. Strength card. Pwede din sa group number 1. Ace of Swords. And the last card. Two of Swords. Sa ilalim. Silipin ko lang. The World. So, paano ka nakikita ng future self mo? Nakita ka ng future self mo na parang gusto mo maging isang role model. More than a leader. Parang gusto mo mag-inspire ng tao. Mag-motivate. May possibility na meron kang deep compassion and love sa mga tao sa paligid mo. Kung ano binigay sa'yo ni God is something na ginagamit mo talaga. Para
Parang ayaw mo masayang ang buhay mo. Parang nakikita ka ng future self mo as nakikita mo yung sarili mo as may purpose ka sa mundo. Nakikita mo sarili mo, makakatulong ka sa community. Pwede ka maging role model, pwede ka maging strong parent or family member. Meron ka talagang compassion sa mga tao na sa paligid mo. Willing kang ipaglaban ang mga tao na, sabihin natin, hindi naman makakaganti pabalik sa'yo. Nandito yung mga tao may deep compassion sa humanity. So, may paghanga sa yung future self mo. Nasa kabila ng limited na, sabihin na, resources na meron ka, nagagawa mo pa rin tumulong sa iba. Ang payo sa'yo ng future self mo, always prioritize mo pa rin self-love. Wala kasi magmamahal sa'yo ng todo, kundi ikaw. Hindi ang partner mo, hindi ang mga tao, hindi mga anak mo, ikaw. Mahalin mo ang sarili mo talaga. Kasi mahirapan ka magmahal sa iba kung hindi mo love ang sarili mo. Pinapakita lang dito marami selfless na tao, compassionate, mataas ang integrity, and gumagawa ng tama kahit wala nakatingin. So, pinapakita ng mga cards mo na parang double queen. Ang dalawang queen na wawala dito, si Queen of Swords and si Queen of Wands, and then Empress na ito. Ano meaning nun? Para kasi nandito yung mga queen na, sabihin na natin, hindi mahalaga sa'yo yung title or label, hindi mahalaga sa'yo yung status, more mahalaga sa'yo is yung impact mo, yung contribution mo, yung magagawa mo. Marami dito gusto mong makilala as a person na tumulong. Nagbigay talaga. Tingnan natin yung mga cards dito sa kabila. Ito yung nawawala sa'yo eh. Yung Queen of Wands and Queen of Swords. Kaya may Wands doon, may Sword. Parang nandyan. May possibility sa future, makamit ka ng mga taong ito. Napakaramdam mo, magbibigay sa'yo sa buhay mo. King of Pentacles, pwedeng partner mo ito. Pwedeng si God of Water na rin ito, nagsisimbolize sa reading. Pinapakita dito na kung magpapatuloy ka sa ginagawa mo, ang message sa'yo ng future self mo, maaabot mo yung pinakamataas sa pangarap mo. Wala masama ilagay mo sarili mo sa mataas na posisyon. Itaas mo ang self-concept mo. Itaas mo ang standard mo, parang nandyan. Huwag mong pabayaan ang health mo. Hindi pa nanakot May pagka-selfless ka kasi as a person. May possibility kaya mo mag-sacrifice para sa kapakanan ng maraming tao. Kaya nga, mother of all mothers. Ang payo ng future self mo, kung gusto mo talaga maalagaan mga anak mo, kung gusto mo talaga makapagbigay sa community, i-prioritize mo ang sarili mo all the time. Huwag mo hayaan na mapagod ka sobra. Possible, magandang katawan mo pagdating ng araw. Strength card kasi nandito Kung ano man ang healing na nangyari sa katawan mo ngayon, i-claim mo na. Kaya nagkakaroon ng pagbabago sa katawan mo, is meron talagang nagbabago sa'yo. Wala masama na may pag-uwing ka sa katawan o bigyan sa'yo ng future self mo. Hindi naman to para sa lahat. Kung isa kang tao nag-iisip kang baguhin ko sarili ko physically, is a decision na ikaw gagawa. Ang message sa'yo ng future self is salip na baguhin mo ng baguhin yung sa katawan, sa panlabas, baguhin mo sa loob. Kasi kung hindi konkreto sa loob, yung self-concept mo, yung kano mo kalab yung sarili mo sa ilalim, kahit ilang beses mo paltan yung physical, hindi ka masasatisfy sa loob. Parang yan ang message ng future self. Kahit baguhin mo ng baguhin yung nasa kapaligiran mo, kahit sarili mo, baguhin mo ng paulit-ulit, kung hindi buong buo sa loob, mahirapan ka. Kaya, ang focus is sa loob. Yung light na yun nasa loob, palakasin mo. Ito yung confidence na nanggagaling sa loob. Ito yung confidence na kahit ano pa itsura mo, kahit saan ka pagaling, kahit ano pang meron ka, confident ka sa loob na deserving ka ng kung anong success na meron ka. Makakatulong sa'yo, ulit-ulitin yun, na deserving ka. Deserving ka. Dalawang queen kasi nandun And then, sumunod parang 5 of swords. Parang dating, mga queen din nawala. Nag-disappear, susunod na queen.
Kung feeling mo, hindi mo deserve sumama sa mga taong ito, kung sino man yung mga taong hinahangaan mo, no, deserve mo. I-claim mo na deserve mo ang spot na yon. Mag-aralan mo sinasabi ko. Sa future, isa ka malakas na tao, matatag na tao, financially stable, malakas ang pangangatawan. Kung meron kang mga taong iniisip ng mga taong nakasama ng loob, and message ng future self mo, hindi sila magiging mahalaga sa'yo sa future. Hindi na sila mahalaga sa'yo. Ikaw na nakakaalam. So, yung mga taong nakakainisan mo, nakakaaway mo ngayon, is someone na hindi na mahalaga sa'yo sa future. Hindi mo na nga sila maaalala. Sabihin ko lang, marami sa inyo, yung mga kaaway mo ngayon, hindi mo nakasundo ngayon, is someone na hindi mahalaga sa'yo sa future. Kasi, ang dami magbabago sa mundo, halos hindi mo na rin makikita yung mga taong ito, parang ghosting na to, magdi-disappear sila sa mundo mo. Hindi mo tayo nagpapayak sa reading na to, kasi future self mo to eh. Parang future self mo gusto niya masaktan ka sa mga salitang to, para magising ka, sabihin na natin ganon. Maintindihan mo na give and take. Ang message kasi ng Six of Pentacles, giving and receiving. So, kung sinong bibigay sa'yo, bigyan mo ng pansin. At kung sino yung mga tao na ang hirap mag-connect sa'yo, pinipilit mong ipaunawa sa kanila ang side mo, kailangan mo magpaulit-ulit ng pagpapaliwanag, kailangan i-prove mo sa kanila ang value mo, then, pwede mo i-claim na hindi sila ang taong para sa'yo. Pag-aralan mo mabuti. Yung love na yon is hindi mo kailangan ihingin sa iba. Pwede mo ibigay sa sarili mo. Ibigay mo sa sarili mo ang mga bagay na gusto mo. Parang yung message ng future self. Kung gusto mo ng love, ibigay mo sa sarili mo. Ang message ng future self mo, makikita mo lang din sa mundo ang mga bagay na meron ka sa loob. Sa meaning. Gusto kang loving person, then ang tingin mo sa mga tao sa mundo mo is very loving. Kung puro kaaway nakikita mo, then may possibility na meron kang part sa sarili mo, kinainisan mo rin. Napaka-spiritual ng energy na to sa reading. Sabihin ko lang. Dito si Hermit eh. Marami nagpunta dito sa group number 3. Ang nagiging issue mo at this time, more ghosting. Ang message sa'yo ng future self mo, mag-set ka ng rule para sa sarili mo. Para kasi yung puno-puno ka ng love, puno-puno ka ng blessing, alam mo yun, isa kang tao na marami ka ma-offer sa mga tao sa paligid mo, and maraming beses na feel mo parang natitaken for granted ka. Dito nang gagaling yung parang emotion na, nasa na sila? Mahirap talaga makakuha ng totoong kaibigan sa mundo. Kung makatagpo ka ng totoong kaibigan sa mundo, i-treasure mo yon. Ay wala masama na kilalanin mo lahat ng tao sa paligid mo. Kilalanin mabuti. Hindi rin kailangan magmadali sa pagpasok sa relasyon or sa kahit ano pa mang type of connection sa isang tao. Mas magandang makasigurado with trust issue future self mo. Di naman. Habang hindi ko lang kayo kahit sinong piliin mong partner, anong piliin mong trabaho, anong piliin mong work, parang ganon, or anong piliin mo sa mundo na to, may kakambal na agad talaga siya na challenges. So, ang tanong ng future self mo, kung magsasuffer ka din talaga, dadaan ka sa pagsubok, then piliin mo na. Alam mo yon. Choose your pain. Parang yan ang message sa'yo. Warrior kasi to, itong card na to. The warrior. Meaning, kahit anong direction pumunta ang tao, parang nandun. May mga challenges na pagdadaanan. Kaya nga, choose wisely. Ikaw kasi ang pipili kung anong bagay ang gusto mo mag-suffer ka. Parang nandun. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. Pwede payo din niya sa'yo ng future self mo eh. Sa dulo, ikaw pa rin at ikaw pa rin. Ikaw lang magde-decide. Ikaw nakakaalam kung ano makakabuti para sa'yo. Hindi mga kaibigan mo, hindi kung sino pa man.
Yung nahanap mong greatest friend is yourself. Ikaw lang din. Wala kasing mag-aasikaso sa'yo ng todo, kundi sarili mo. As sa'yo ng future self mo, i-prioritize mo talaga ikaw. Kung very spiritual ka, very religious kang person, then naman sa'yo ng future self, kumapit ka lang. Gusto ka naniniwala. And yung faith mo ang magtatawid sa'yo. Sa maraming pagsubok sa buhay, iyan ang magbibigay sa'yo ng lakas. Kung asan ka naniniwala, magkatayang card na. Tingnan ko. Mapapansin mo sa card, ang daming battle dito, warrior, and para dito may battlefield. Parang sundalo ka ata. Papagiti lang ka. Marami nagpunta dito, possible. May asawang sundalo, possible lang. Or military. Pero, parang nandito. And then sa dulo, clarity. Sa dulo, clarity. Parang yan message sa'yo ng future self mo Clarity yung hinahanap mo. And makikita mo clarity sa pagpunta sa mga bagay na kinatatakutan mo. Mga challenges na yan, pagharap sa mga problema, pagharap sa mga bagay na kinatatakutan mo, dyan makikita ang clarity. Madidiscover mo kung sino ka sa loob. Pag-aralan mabuti sinasabi ko. Sharing. Ang dami mo madadala sa table. Tapos nasa sila? Pagtila kita. Kung nafe-feel mo parang gusto lang ng tao makipagkaibigan sa'yo dahil sa madadala mo, dahil sa ma-offer mo, dahil sa parang mabibigay mo, kailangan mo pag-aralan mabuti. Kilalanin mabuti ang mga tao sa paligid mo. Sharing. Magkakata na song dito group 3, and then after ito, close ko na reading natin. Tatlo kumanta nito si Donna, si Regine, and si Mikey. Napagiti ko lang kayo. Lumang song na to. Kaya Do, Re, Mi, Donna, Regine, Mikey. May tatlong girls, no? Pakailangan mo ng girl power. Girl power. Or bigyan ka tanlay na. And good things will happen if we wait and see. We'll make it together, sink or swim, and neither one of us will be out of a limb. But sharing the same dreams. Yes, you and me. Ha 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 ha. Pagiti ko lang kayo guys. Trio. Ano message yun ng future self mo? May mga tao sa mundo that share the same dreams. Meron. Kung feeling mo, parang ako lang ata may ganitong pangarap. No. Meron. Meron din sa mundo na gusto yung mga gusto mo. Hindi ka nag-iisa. May message sa'yo ng future self mo. Pag nahanap mo yung community na yon, yung mga grupo na yon, yung friendship na yon, then, good things will happen. Diba? Sabi, ulitin natin. Papangiti ko lang kayo Yun kasi message ng song Good things will happen if we wait and see. So yan ang message ng future self. Kahit wala ka nakikita ngayon, i-claim mo, good things will happen. Mag-wait and see ka lang. Diba? And kung meron kang dream, makakatulong sa'yo, i-share yung dream na yun sa mga taong talagang sabihin natin na true friends mo. Ikaw makakaalam kung anong ibig sabihin sa'yo ng true friend. Kasi yung totoong kaibigan, mahirap hanapin sa mundo yan O sabihin ko lang. Pero pag natagpuan mo siya, napakaswerte mo. Mas makakatulong sa yung paligiran mo, sarili mo ng mga tao na
nakakaintindi sa pangarap mo, that share the same goal, yung vision, or yung dream na yon. And kung may mga tao sa paligid mo na hindi nakakaintindi ng ginagawa mo, or hindi ka sinusuportan, that's okay. Kasi nga, sabi ko nga, marami naman tao sa mundo May mga tao na makakaintindi sa'yo. May mga tao na susuporta sa'yo. Hindi ka man nag-iisa. Kailangan mo lang siguro na ilagay yung sarili mo sa spotlight, lagyan ng ilaw, para makita ka nila. Huwag ka matakot. Marami dito kasi mayayain sa group number 3. Kaya ka nako-conscious. Kasi iniisip mo, tinitingnan ka nila, or iniisip ka ng maraming tao. Not all the time, ganun ang iniisip ng tao. Kasi pwede mo tingnan, ang tao, concerned talaga sa buhay niya. So, yan magpapalaya sa'yo. Para magawa mo yung mga gusto mo sa buhay. Bigyan mo sarili mo ng kalayaan na mabuhay sa paraan na gusto mo, na walang kailangang explanation sa tao. Kasi nga, ang tao, iniisip lang din niya sarili niya most of the time. So, huwag ka ma-conscious. Punta ka doon sa gitna. Gusto magsalita, all good. Lagyan mo sarili mo ng spotlight. Huwag ka humingi ng permission sa kahit na sinong tao. Ikaw magbigay niya sa sarili mo. Kung feeling mo madami ka madadala sa table, marami kang ma-offer, marami kang ma-share, then share. Diba? Sabi nga sa dulo, wala man tayong madadala Pero meron tayong pwedeng iwan. Hindi yun yung tungkol sa mga nakuha mo mga nasa plato mo It's more, ano nagawa mo sa life na binigay sa'yo ni God? Para nandyan. Very spiritual lang dito. Possible, marami kang ma-share sa mundo. Marami kang maibahagi. May contribute. May share. Yung mga dreams na yan. Malaki may tutulong mo. Kung yung dream mo is may sa katuparan mo. Para kasing yun ang message ng future self. Kung gusto mo makatulong sa maraming tao, then make your dreams come true. Kasi pag nado ka sa posisyon na yun, gawa mo na yung para sa sarili mo na sa katuparan mo yung pangarap mo. Then, that's the best time. Mas marami ka share. Wala kang partner, makilala mong person na para sa'yo, sa isang grupo ng tao na meron talagang sharing na nangyayari. Pwedeng habang inaabot mo ang pangarap mo, makilala mo siya. Or habang tumutulong ka sa ibang tao, or sabihin na natin na ginagawa mo yung bagay na mahalaga para sa'yo. Possible doon kayo mag-meet ng person. Pwede sa trabaho, pwede sa community, pwede sa isang grupo ng mga tao na share. Para may sharing kasing nangyayari. Pwede mo pag-aralan yan. I think all good na tayo. Close ko na reading dito, group number 3. And sana kung may messages na para sa'yo, let me know na lang sa comment. And if gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Super nag-enjoy ako gawin ang reading na to. And thank you everyone for being here. I'll see you again on our next reading. Namaste!